Parang yun ako sumasabi. Okay, guys, morning. Happy 6 a.m. At yun po sa ating oras at araw nito. Ngayon pong araw ng Lunes, December 22, 2025 ay tayo po ay muli dadako sa ating God's Morning. Pero bago yun, nais ko munang pasalamatan ang lahat ng nagpagod, no? Lahat ng nakisama, nakidalo. At ang ngayon kasama rin natin ang ating mga kapatid na nakasama. Yan, si Brother Arthur, mag-asawa, si Sister Carmeline. Ano, at ang lahat ng mga kapatid natin sa Purpose Field Life Ministry, no, na isang kagalakan upang maipagdiwang natin ang tunay na diwa ng Pasko. No? Ang pagmamahalan, ang pagpapakumbaba, at ang pagiging masaya, no? Anuman ang ating kalalagayan at mga pinagdadaanan. No? Subalit, sabi nga, meron tayong tunay na tagapagligtas at yan ay ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat po ng ating mga kapatid, no, kasama sa Purpose Field Life ay isang maligayang pagbati ng Merry Christmas. At ngayon pa man ay sabi nga ay sa natatapos namin Christmas party and service nung kasama, no, ay purihin ang ating Panginoon Diyos. At sa araw na ito, December 22, muli tayo idadako, no, sa ating paksa ngayon mula po dito sa Luke 2 verse 7, no. Atin pong pangusapan ang talatang ito. Dito po ay pamagatan nating the manger, ba ito? A cradle for the king. No? At muli sa ating pagtalakay at ating pagbubulay-bulay na salitang ito ay tayo ay muli ay sasamahan ng aking partner, ng aking upang tayo ay samahan, no, na basahin ng talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. At ito na po siya. God's Morning, mga kapatid, tayo po ay babasa sa Luke 2 verse 7. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat na ipinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Ganon din sa umagang ito na pag-aaralan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Nawa ang mga ito ay maging kagamit-gamit sa buhay namin, O Lord, at maging gabay namin sa aming sitwasyon ngayon or sa aming lalakaran ngayong maghapon at sa mga susunod na araw. Ganun din, maibahagi namin ito sa iba at nung sa ganun ay yung iba ay makakita rin, makasumpong ng kasagutan sa kanilang mga sitwasyon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal at paggabay mo sa bawat isa sa amin. At ang mga salitang ito ang siyang aming magiging gabay para sa aming mga kakaharapin ngayong araw na ito. At ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Napakaganda ng passage natin. At sabi nga ay ibinalot, no? Talagang sabi ay yung lugar ay hindi maganda. Pero ano nga ba ang significance sa atin ito? Basahin ko lamang po ulit sa Amplified Version. Sabi doon, and she gave birth to her son, her firstborn, and she wrapped him in, sabi nga, cloth, no, yung swaddling cloth, and laid him in a manger, because
there was no private room for them in the inn, no? Yan yung sasabsaban. At sabi nga dito, kung i-internalize natin, imagine natin na kung nakikita natin ating Panginoon Jesus, nasa sabsaban siya. Parang kung titignan natin, kung isipin natin parang kaawa-awa, no? Parang ano ba yan? Yan ba yung Diyos na hahayaan niya yung kanyang anak na maisilang sa isang sabsaban, di ba? Parang gano'n, no? O hayaan niya na makita ang bagay na ito, no? At ang sumulat mo na ito ay si Luke, no? Sa ating paksa na ito, sa Luke 2 verse 7, ano ho. At isa po siyang doktor, no? At masasabi na rin po natin isa rin po siya sa historian. So ibig sabihin, hindi lamang po sabihin natin ay ang mga disciple ng ating Panginoong Hesus ay hindi lang puro aba, kundi meron ding sabihin natin ay meron din pong isang professional, no? Ito si Luke, no? Na isang doktor. At itong si Luke, para maintindihan din natin, siya po yung nabanggit din sa Colossians 4 verse 14. Tungayan po natin yon para makilala natin si Luke, no? At sabi nga itong si Luke na ito ay isa siya sa mga nakasama ni Apostol Pablo at isa niyang kaibigan. At para lubusan natin makilala si Luke ay nabanggit din po yan sa Colossians 4 verse 14. Nangumusta rin sa inyo si Demas at ang minamahal naming manggagamot na si Lucas. Yun. Yan ang manggagamot, no? Na nakasama ng ating buting apostol na si Pablo, no? Dito sa kanyang sulat na ating tinatalakay ngayon, no? Ito ay para, sabi nga, ay patungkol naman kay Theophilus, no? Na isa rin nilang kaibigan. Siya ay misteryong kaibigan ni Luke na nasasabi nga ay isang kagalang-galang na leader, ano ho, ng isang ng Romano by the time, ano ho. Pero sabi nga ay ito ay hindi lang para kay Theophilus kundi para din sa atin ngayon na gustong malaman, no, ang exact truth, no, yung katotohanan para sa ating Panginoong Hesus. At katulad ng ating tinatalakay na ito, ang kausap niya ni Apostle Luke na si Theophilus ay sabi nga ay nangangahulugan ito sa Greek word na pag sinabing Theophilus ka, ibig sabihin nun ay ang pangalan nito ay galing mismo, no, na nangangahulugang kaibigan ng Diyos o minamahal ng Diyos. Kaya nga tuwing tinasabi natin ng ating kapatid na Theophilus, no, at katulad na ating mga kapatid ngayon nakasama natin mga Theophilus, no, ibig sabihin ng Greek word na yan ay minamahal ng Diyos o kaibigan ng Diyos. At tayo bilang mga Theophilus, no, o mga minamahal ng ating Panginoon Diyos o mga kaibigan ng ating Panginoon Diyos. No. Sabi nga, ang Luke 2 ay parte ng nativity story. No, pero hindi lang ito isang kwento. Kundi sabi nga ay malimit ito na nabubuksan pagka ganitong malapit ng mag-celebrate, no, ng nakagawi ang celebration ng Pasko. It's sabi nga ay isang story na excuse me po, malimit na kinokonekta pag sumasapit ang araw nito. Pero hindi lang po ito kwentong Pampasko. It's a divine setup na nagpapakita kung paano kumikilos ang Diyos sa kasaysayan, no? At kung paano natin ito makita ang Diyos sa ating mga sitwasyon. Maraming misconception. Minsan, iniisip na iba, kapag mahirap, hindi na pinagpala. Di ba, minsan natin ay kawawa naman ng taong ito, no? Pero hindi po yung totoo. Dahil minsan tayo lang ang nagle-label sa katauhan natin, sa mga tao sa paligid natin, o minsan sa sarili natin. Tinitingnan natin yung ating sarili na aba, mahirap, o sa ibang tao. Dahil ang ginagawa nating basihan
ay maaring ang katatayuan natin o ang katatayuan ng ibang tao sa buhay natin. At katulad nito na ating tinatalakay ngayon, ang panganak ng ating Panginoong Hesus sa manger ay proof na ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos ay hindi nakadepende sa mga material na kalagayan o kalalagayan. Kaya nga, dito po sa ating tinatalakay nito, huwag po nating i-judge ang ating sitwasyon o maging ang mga taong nasa laylayan. Baka sila pa ang piniling instrumento ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27 and 28. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naituring na mahina upang hiyain ang malalakas. Yun po yun. Kaya nga, ito pong kontekstong ito o text na ito ay nagtatransform sa atin kung paano natin tingnan mismo ang ating sitwasyon o ang sitwasyon ng iba. Kung paano pa tayo dapat makitungo. Minsan, iniisip din natin sa buhay natin at sa talatang ito na ninanais ng Panginoon Diyos na tingnan natin, suriin natin ating mga puso. Minsan, iniisip natin na kailangan nating maging perfect ang setup para makapag-serve. Minsan, dapat ganito, dapat ganon, dapat maayos lahat and everything. Yes, God is in order. Pero mas mahalaga yung presensya ng Panginoon Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Nasaan ba ang sentro natin? Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng anumang bagabag sa buhay natin. Are you still there? Nandun ka pa rin ba? Sa pagdiriwang, sa pakikisama, pakikisalo sa ginagawa at gagawin ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus mismo ay sa ating pinag-aaralan ay walang nursery room. Tama po ba? O maayos na ospital nung ipinanganak. Pero naging daan pa rin siya para sa kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, isang lesson dito, huwag maghintay na maging perfect ang resources mo bago mag-evangelize o tumulong. Huwag nating antayin na maging perfecto ang lahat bago natin gawin. Sapat ang the best effort mo na nakatuon sa ating Panginoon Diyos. Gamitin ang anumang meron ka. Kahit simpleng pagkain, oras, o pagmamahal. Minsan, niisip din ng iba na ang manger ay kwento lang para pagpasko. Mga ilaw, mga decoration, sabsaban. Minsan may camel pa, no? Bumibili tayo ng mga para ipakita lang yung diwa ng Pasko. Mga kapatid, ang manger ay theology in action. O pagkilala natin sa ating Panginoon Diyos. Means theology means pagkilala natin sa ating Diyos. Relationship natin sa ating Panginoon Diyos. At itong manger na ito, natin pinag-uusapan ngayon, ay theology in action. It reminds us na ang Christian life ng bawat isa ay hindi puro celebration lang. It's also about sacrifice. At pagtanggap sa plano ng Diyos. At kalimitan, ang plano niyan ay nakaugnay sa kung paano nagdusa ang ating Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo. Na minsan, may isang Diyos at may isang tao na ipinadala ang Panginoon 2,000 years ago upang tayo ay mapanumbalik, upang tayo ay baguhin niya.
at bumalik sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Hindi kung ano ang tradisyon na wala naman sa Biblia. Hindi kung ano ang mga nakagawian na nagpapalayo lalo sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang tunay na mensahe ng Panginoon Diyos ay mismo ang kanyang salita na siyang namuhay at nabubuhay sa atin. Kaya sabi sa atin ng ating Panginoon sa John 16 verse 33, Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdanas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Sabi doon ng ating Panginoon Kristo, magdadanas kayo. Pero, lagi nating tatandaan, ang lahat na yan ay napagtagumpayan ng Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa ating God's Morning for Today, na pinamagatan, The Manger, a Cradle for a King, dito sa Luke 2 verse 7, ito po ipinapakita na si Jesus, ang King of Kings. Sabi nga sa atin, di ba, sa Revelation chapter 19 verse 16, Revelation 19. verse 16. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. The King of Kings and the Lord of Lords. The King of Kings and the Lord of Lords na pinili niyang ipanganak sa manger. Isang feeding trough para sa hayop. O sabihin natin, sa pakainan ng mga hayop. Yan po ang King of Kings. Yan po ang Lord of Lords. Na kaya magsakripisyo. Kaya magmahal. Para sa iyo at para sa akin. Bakit? Yan ang tanong. Bakit? Para ipakita na ang Diyos ay mapagpakumbaba at relational. Na wala siyang hindi kayang abutin. Lahat kaya niyang abutin. Kahit sino ka pa man. Kahit sa pinakaaba na ito natin. Kahit minsan sa tingin natin, hindi na kaya tayo patawarin ng Diyos. O wala nang pag-asa ang buhay natin. Siya yung Diyos. Siya ang Diyos. He is the Lord of Lords and He is the King of Kings na ipinanganak para sa iyo at para sa akin. Hindi niya kinailangan ng malaking palasyo o karangian para patunayan ang kanyang pagka-Diyos. Sabi nga ng isang theologian ni A.W. Tozer, no? Sabi niya doon, God never apologizes for His actions. Isipin natin, no? Yun ba yung mapagpakumbaba? Pero why? No? Because He is omniscient. Ibig sabihin, He knows everything. Yan yung paraan niya para wasakin ang galit. Yun ang paraan niya para wasakin ang pagmamalaki. Yun ang paraan niya para alisin ang mga rebelde. Rebellious spirit. At ang kanyang kapangyarihan ay nakikita mismo sa kanyang pagpapakumbaba. Sa krus. Sa krus ng Kalbaryo. Ang krus ng kahihiyan, ang krus ng kaparusahan. Kaya nga mga kapatid, tayo bilang mananampalataya. At sa aral na ito, sa ating God's Morning, bilang mga Christ followers o tagasunod ng ating Panginoong Kristo, magkaroon po tayo ng manger
o manger mindset. Kung ang ating Panginoong Yesus ay willing magsimula sa manger, dapat tayong mga believer ay magpakumbaba. Sabi nga sa atin, di ba, ng Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Kahit siya'y likas na tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging tulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at si Kristo'y maging tao. 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen. Yan po yun. Pagiging manger mindset. Pagpapakumbaba. Hindi niya inaalintana kung ano yung nasa paligid niya. Kundi inaalintana niya kung ano ang mission niya. Kung ano ang focus niya. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang manger ay literal na sabsaban ng hayop. Karaniwang nasa kuweba o bodega ng mga panuluyan, no? O mga inn, o mga hotel, no? Walang ospital, walang midwife, walang sterilized na lugar. Kaya nga po ang paglalagay sa ating Panginoong Hesus dito ay hindi dahil cute, no, o aesthetic, na katulad ng nakikita ngayon natin sa mga display ng ating mga tahanan, no. Kami po ay hindi ho kami mahilig maggawa ng mga ganyan, no? Yung sabsaban, ano. Very plain lang, no. At nakikita natin yan sa maraming lugar, no, sa mga SM mall na nakikita natin, no. Subalit sabi nga, hindi lang po yan ang kahulugan ng tunay na Pasko, kundi ito po itanda ng kawalan ng lugar. No room para sa Kanya. There's no room at all. Kaya nga doon sa mga ayaw tanggapin na ating Panginoong Hesus, huwag natin siyang bigyan ng katulad nito. That there is no room. Dahil nung panahon na yun, hindi nila binigyang halaga ang pagdating ng Panginoon kahit na sinabi na ng mga anghel. Kaya nga, hindi ito random. Ito'y para ipakita na ating Panginoong Jesucristo ay nagpapakababa para makisama sa mga taong walang-wala. Walang Diyos, walang pag-asa, at sino man sa bawat isa sa atin. Kaya nga, hindi tayo dapat magyabang sa anumang bagay, sa ministry man, social status, o mga material blessings. Ang success ay hindi sa laki ng church, building. Laki na, dami ng ministeryo mo. O dami, alam mo sa Bible verse. Kundi sa puso na sumasamba sa Kanya. Andyan ba si Kristo? Sa puso natin. Si Kristo ba ang dahilan ng lahat ng ginagawa natin? When we celebrate Christmas, yun pa rin ba yung Christ na sinasamba natin? Siya pa rin ba ang naitataas sa buhay natin? At katulad ng talatang ito, magtiwala tayo sa Diyos kahit walang space. No room sa inn. Katulad ng Panginoon, paano mga anak? Lord, paano ko ipapanganak? Kung siguro si Mary, no? Lord, paano ko ipapanganak? Si Mary, si Jesus Christ. Walang bed, walang doktor, walang nurse, walang sterilize. Lahat wala. Pero merong manger. Paano a-attend ng Bible study? Walang ganito, walang ganon. Lahat wala. Pero merong manger. Merong Christ.
Sa Jewish culture, ang mga pastol ay tinuturing na locos o low class. Mga sabi nga natin ay mababa ang tingin sa kanila. At hindi karapat dapat sa templo dahil madumi ang trabaho nila. Pero sila ang unang pinuntahan ng anghel para sabihin, ngayon ay ipapanganak ang tagapagligtas. Tunghayan po natin yun. No, napakaganda ng yugto na yun. Nung kinausap ng anghel yung pastor na yun, yung pastor na yun. Sabi, Luke 2 verse 11. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yun. Sinilang, sabi niya doon. No? At ibig sabihin, hindi importante sa ating Panginoon Diyos ang social status. Di ba minsan parang sa buhay natin, ito lang yung natanggap ko, ito lang yung nakayanan ko. Pero hindi. Dapat ipagmalaki natin na sapat ang Diyos sa lahat na ginagawa sa atin at gagawin ng Diyos. Ang puso natin ang basihan ng pagtawag ng Diyos. Kung paano natin ibinigay ang pusong ito sa Kanya. Kaya nga, I'm so proud sa nangyari pong Christmas party ng Purposeful Life. Gives a lesson to myself. Sarap tingnan ng diwa ng Pasko. It's not only the material blessing. Pero sabi nga, yung ginawa ng Panginoon Diyos. For me, napaka sarap tingnan ng bawat magkakapatid na nagtutulungan, nagse-celebrate para sa Kanya. Hindi ko na kayo isa-isa-isayin. At I salute for the glory of God. Minsan, ang mga pagsubok, like financial lack, rejection, or delays, ay paraan ng Diyos. Para ipakita na ang Kanyang biyaya ay sapat. Sabi nga, di ba, sa 2 Corinthians 12 verse 9, lagi natin yan nababanggit din. Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong maramdaman ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Kaya nga kung tayo ay nangihina sa anumang area ng buhay natin, huwag tayong ma-out-focus. Ilagay pa rin natin ang tiwala natin sa Diyos. Minsan, gawin natin yung hindi natin kayang gawin o imposible sa paraan ng ating pag-isip. Gawin lang natin ito. May pagtuon sa ating Panginoon Diyos. Tulad ni Maria na nagtiwala. Dapat din nating sabihin, Lord, kahit sa manger lang, ikaw pa rin ang focus ko. Lord, kahit ang sitwasyon ko hindi maganda, ikaw pa rin ang focus ko. Lord, kahit wala mga bagay dito, Lord, ikaw pa rin ang focus ko. Hindi yung sasabihin natin na parang katulad nito minsan, di ba? Hindi malas. Di ba? Parang minamalas ako, pastor. Tandaan po natin, hindi malas si Maria at Jose na walang matuluyan. Dahil nandun lang siya sa manger. Ito'y divine appointment para matupad ang propesiya. Sabi nga, doon sa balikan lang natin yung prophecy na yun. Isaiah 53 verse 3. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumapansin sa kanya.
binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Yan. Yun po yun. Yan ang propesiya na ngayon ay ating natututunan. Ngayon ating napapag-aralan. Ito ay isang divine appointment para matupad ang propesiya na ang Mesaya ay hindi pinansin ng mundong ito. Hindi po aksidente na ating Panginoong Hesus ay isinilang sa manger o sa sabsaban. Ito'y strategy ng Diyos para ipakita na ang kanyang kaharian ay para sa lahat. Kaya nga hindi rin po aksidente yung nangyayari sa buhay natin. It's a strategy ng Panginoon Diyos upang makita natin ang kanyang kabutihan. Maging mahirap man ang kalalagyan natin o maayos. Maging mahirap o mayaman. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, may plano ng Diyos na dapat nating pagtiwalaan. Minsan masakit, minsan matagal, nakakainip, minsan nakakainis. Pero, meron tayong Diyos na siyang magbibigay sa atin ng lakas sa lahat ng ito. Hanapin natin ang ating Panginoong Hesus sa mga unexpected places na katulad nito. At katulad ng aral na ito, gawin natin ito. Paano nga ba natin makikita si Jesus sa sitwasyon na kung minsan parang tila hirap na hirap tayo? Hindi tayo laging nasa inn o magagandang lugar, mga comfortable na lugar o sabi nga ay mga magarbong lugar. Ang ating Panginoong Hesus, pinili niya ang lugar na yan para walang maipagmalaki ang sino man. Madalas, ang ating Panginoong Jesucristo, sabi nga, makikita natin sa mga taong naghihirap, marginalized, o mga nasa likod bahay ng lipunan. Diba? Sabi nga sa atin, Matthew 25 verse 40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinutulungan. Amen. Kaya nga lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, yan yung ginagawa mo rin sa iyong kapwa. Paano natin mahalin ang kapwa? Kung paano natin ituring ating kapwa? Kung paano natin sila paglingkuran? Yan si Jesus. Na siyang nasa iyo at nasa akin. At madalas natin siya makikita. Kaya sabi ko kanina, ay salute sa mga taga-Purpose Field Life sa Bulacan at sa iba pang mga church. Pero ito po, nasaksihan ng aking dalawang mata ang presensya ng Panginoon Diyos sa inyo. Kaya nga, purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Dapat tayong maging active sa pag-serve sa bawat isa. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Diba? Sabi sa atin ng James 2 verse 17. Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. Yan po yun. Kaya nga mga kapatid, ang manger ay hindi lang simbolo ng Christmas decor. Ito po'y tawag sa atin na magpakumbaba at magtiwala. Kahit parang ang layo ng sabihin natin ay quote-unquote siguro, kahit na siguro sabihin natin, ang layo na ng narating natin. O kahit feeling natin minsan na walang space o walang provision o hindi natin makita kung ano yung ginagawa ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin, ang mundo ay para sa mga ginawa o maaring gagawin natin para sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga kung minsan, kung parang sa kawalan, gawin lang natin yung the best para sa Panginoon. Tandaan natin, inilalagay tayo ng Panginoon Diyos sa kung saan man tayo ngayon upang makita natin siya, maranasan natin siya. At si Jesus mismo
ang nagtatransform ng isang hamak na sabsaban para maging trono ng kanyang biyaya. Maaring ang hamak na sabsaban na yan, the manger na nasa ating harapan, yan, ang transformation sa buhay natin, ang regalo ng buhay. Ganon din ating Panginoong Hesus sa buhay natin ngayon. Kaya huwag mawala ng pag-asa, mga kapatid. Kapatid, yan po magtatapos. At ngayon naman, tayo po ay tutungo sa Venice Reflection. Magandang umaga mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ngayong umaga, tayo po ay tinuturuan na maging mapagkumbaba sapagkat ganyan po ang nangyari sa ating Panginoon. Minsan po tayo ay nahaharap sa mga sitwasyon kung saan walang lugar para sa atin. Mga pagkakataong hindi tayo tanggap, hindi tayo naiintindihan, o hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon. Ang pagbasa po natin o ang pag-aaral natin ngayon dito sa Lucas 2 verse 7, ito po ay nagpapaalala sa atin na maging mapagkumbaba at magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi po natin ito na lubusang nauunawaan o naiintindihan. Tulad po ni Maria at ni Jose, maaring dumating ang panahon na tila ba'y wala na tayong matakbuhan. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok, dapat tayong manalig sa ating pananampalataya at maging bukas sa pagtanggap ng tulong mula sa iba. Sapagkat maaring yun po ang yung mga tulong na ibinibigay ng ibang tao, pinadaan po ng Panginoon sa kanila para i-bless ka. Ganon din po, vice versa. Ganon din sa atin, tutulungan natin yung ating kapwa, yung ibang tao sa pamamagitan din ng blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo ay binibigyan ng Holy Spirit upang magkaroon ng pagtulong sa iba. Ganon din po ang mga taong tutulong sa atin. Kaya huwag po tayong maging mapagmataas na sasabihin natin. Minsan nasa sitwasyon tayo na hindi natin inaasahan, may ibang tutulong sa atin, ayaw mong tanggapin kasi nandun yung pride mo. Minsan po kasi tinutulungan tayo ng Panginoon na maging mapagkumbaba, hindi yung sa sarili nating desire o sarili natin ang kakayahan ang mananaig. Kailangan po nating tanggapin ang tulong ng iba. Ang sabsaban, bagamat isang hamak na lugar, ay naging saksi sa pagsilang ng ating tagapagligtas. Ito ay nagtuturo sa atin na ang mga biyaya ay maaaring matagpuan sa mga simpleng lugar at bagay. Ang kapanakan ni Jesus ay sa isang sabsaban ay nagpapaalala rin sa atin na ang tunay na kahalagahan ay hindi nasusukat sa yaman o katanyagan. Ito ay nasa ating puso, sa ating relasyon sa Diyos, at sa pagmamahal natin sa kapwa. Kaya sa halip na maghangad ng malalaking bagay, dapat nating ituon ang ating pansin sa pagiging mabuti at maglingkod sa iba. Sa pamamagitan ng pag-aaral nitong Lucas 2 verse 7, natutunan natin na ang pagpapakumbaba, pananampalataya at pagmamahal sa mga tunay na yaman ay dapat yun ang ipunin natin sa buhay, hindi yung mga material na bagay. Hindi po masama ang material na bagay, pero ang paggamit po nito dapat kagamit-gamit na naaayon sa ating Panginoon at hindi sa pansariling kagustuhan lamang. Ito din po ay nagpapaalala at nagiging aral sa atin sa tamang landas at magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless po. Ingat po tayong lahat. Okay. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon naman tayo po idadako sa ating mga comment section. No? At atin pong batiin ating mga kapatid online. Yan. At pinangunahan po yun ng mag-asawa kanina ng Tanyo family. Yan. Asusena Tanyo family. Yan. Pagbati natin mula kay Brother Arthur Tanyo at Carmeline. Nakasama rin natin po no, sa Christmas party sa Kagalakan. No?
Yan, makasama ang mga kapatid na ito. Yan. At bagamat wala si Brother Arthur, no? Pero kasama yung, syempre, ang kanyang may bahay at ang kanyang dalawang magagandang anak. Yan, si Pao at si Jolene. At batiin na natin ang buong Azucena Tanyo family. Yan. At ganun din sa aming inaanak kay Tyrone at kay Janessa. Yan. At sinundan po yan ng ating kapatid. Nako, talagang saludo ako sa kapatid ko ito. Kay Sister Babes at sa kanyang bunsong anak. Yan. Nakasama rin namin kahapon, no, sa celebration ng ating Christmas party, no? Tunay na ang Diyos ang siyang naging mensahe ng Christmas party na yun, no? Ay purihin ang Diyos sa buhay nyo, no? Na talagang from Makati, talagang bumaba pa rin sila to celebrate with us, no? Ng napaka-traffic pa, no? At sabi nga ay talagang saludo, no? Sa bawat mga kapatid na ito, no? Ito rin, kasama rin natin, no? Ang ating kapatid na from Nonoso family. Yan, kasama natin si Ate Nela. Yan, at ang buong pamilya din, no? Na talagang todo effort din ang lahat. Na lahat talaga, walang hindi, no? Sabi nga, talagang lahat ay todo effort, no? Yan, kasama rin natin yan. At pagbati natin sa buong family ng Nonoso family. Siyempre, pagbati rin natin sa buong family ni Ate Babes, no? Balikan ko lang at nalimutan ko no? O-overwhelm ako sa mga comment dito, no? Pero, pagbati rin muna natin sa pamilya ni Sister Babes. Siyempre, ang Kuya Ramil at ang buong family, mga anak nila. No, hindi ko na babanggitin, baka magkamali pa ako sa pangalan, no. Ano rin natin 'yan. Masasaulo rin natin, ano. At anyway, so isang kagalakan, no, na kasama ang buong family natin, no, na 'yan at pagbati, no. At yan, at kasama rin natin, yan, ang buong family rin ni Ate Nela Nonoso, yan, dito sa San Pablo. At syempre, nasundan po yan, no, ng ating kapatid din na si Nanay Gori, no? At pagbati na natin sa buong Nonoso family, Capus family, yan, at Benaluz, Malasmas, ano pa ba? Yan, at pagbati sa lahat, no? Sa anak ni ating Nanay Gori, kay Joseph, at ganoon din kay Ate Nela, kay Kuya Tony, yan, at syempre, kasama na rin dyan ang sila Marvin, ano, at syempre Talavera, yan, at syempre si Tiff, si Steen, si Aloha, at ang kanilang mga apo, no, si Elijah, si Ellie, si Sebastian, ano, yan, kasama. At isang kagalakan na muli magkakasama din tayo dito. At yan, kasama rin natin ang aming inaanak, si Janessa Azucena. Yan, at syempre pagbati rin natin sa kanya, sa aming inaanak na si Tyrone, no? Ang couple na ito, no, aming inaanak. Yan, sa mapagpalang umaga diyan sa atin. At syempre kasama rin natin ang ating, syempre, ang ating si Pastora Pe. Yan, pagbati natin at kasama natin ang buong pamilya kahapon, no? At wala lang si Sister Malu, no? Pero ganun pa rin. The Spirit is nandoon, no? At pagbati natin mula sa Andal, Artillaga, De Los Santos family, no? Kasama natin ang yan, ang pamilya ni Mark, ni Michelle, na talaga namang game na game sa lahat, ano? Pati yung mag-asawang ito, si Mark at saka si Michelle, no, na talagang game sa lahat, pagtugtog, pag-awit, mga games, ano, ganon din yung kanilang mga anak, no, yan, si Sak, si Seth, si Suri, ano, at yan, at ang lahat, no, talagang napakabuti ng ating Panginoon Diyos, no, at purihin ng Diyos sa buhay nyo. Lalo na dyan, ano, kasama rin natin si Abby, no? Yan, purihin ng Diyos. At salamat din, Pastora Fe, no? Sa lahat-lahat at ang diwa ng Pasko ay ang ating Panginoong Kristo. Yan, at sa sino pa? Yan, kasama rin po natin si yan, ito na-miss ko
Akala ko makakarating si Brother Chris, no? Pero ganun pa man, bro. Na-miss ka namin. Pero ngayon dito sa Good Morning, nais kong batiin sa'yo. Batiin ka ng Merry Christmas, no? And na-miss namin yung family, no? Yan, kay regards na lang sa iyong may bahay at sa iyong anak, no? Na-miss namin kayo. At anyway, so, yan, at dire-diretso tayo. Sama rin po natin sa ating pagbati. Yan. Mula from Israel, no? Kasama natin, syempre, may bahay ng aming gitarista, kapatid, kaibigan, at lahat-lahat na, no? Ang Theophilus, no? Yan. Ibig sabihin ay kaibigan ng Diyos, ay pinagpala ng Diyos. Yan. Kasama natin. Then, ang lahat, no? Sabi, we are all Theophilus, no? Kaya ngayong pangungusap na ito ay nagpapakita sa atin bilang tayo, kaibigan ng Diyos at pinagpala ng Diyos. Yan, kasama rin natin from Israel itself, no? Sabi nga ay si Maria Fe. At magbati natin sa buong pamilya ni Brother Ian at ni Sister Maria Fe mula sa Alejandrino family at Artillaga family at sa kanilang mga nagagandahang mga anak. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at yan. Sabi nga dito ni Naigori, thank you Lord sa Christmas party na idinaos kahapon na tunay po nagtagumpay. Ayan, thank you po Panginoon. Amen. So, purihin ng Diyos. Yan, at kasama rin natin sa umagang ito, syempre aking kapatid na si Caroline Mercado from Santa Rosa, Laguna. Yan, isang God's morning diyan sa Santa Rosa. Yan, at kasama pa rin natin, sino pa ba? Yan. Yan. Yan, mula po sa Liliw, Laguna, kasama rin po natin si Nay Edna Rosena at pagbati natin sa buong Rosena family ng maligayang Pasko. Yan, no? Advance, no? Yan. At yan, purihin ang ating Panginoon Diyos mula po sa Liliw, Laguna. Yan, isang mapagpalang God's morning sa ating lahat dyan. At tungo ulit tayo, balik tayo sa Santa Rosa, Laguna. Kasama rin po natin siyempre ang aking maganda at nag-iisang nanay. Yan, siyempre. Kasama natin ang aking nanay at pagbati sa Gitgano Mercado family. Yan, ang aking nanay na si Corazon. Yan. At siyempre kasama rin po natin si mula po sa Bulacan Chaong, syempre kasama natin si Kuya Chris, no? Artillaga, no? Yan, ating Kuya Chris, yan. At kasama rin po natin yan, aligaga din yan kahapon, no? Nagluto din, kahit na hindi pa pwede. Okay, purihin natin Panginoon Diyos sa buhay mo, Kuya. At patuloy ka bigyan ng Panginoon ng kalakasan. Yan, sa lahat ng aspeto, no? Ng iyong buhay. At syempre, from kanina nabanggit ko na rin na kasama natin si Brother Arthur, no. Ito ngayon ay busy, kahit busy, busy yan sila at nasa angkurahe, nasa Mexico yata sila ngayon, yan, at mag-aangkurahe. So pero ganun pa man, kasama rin natin siya at pagbati sa ating lahat ng God's morning. Sabi niya rito, God's morning and Merry Christmas po sa inyong lahat. Yan, pagbati niya. Yan, mula po kay Brother Arthur Tanyo. Yan, pagbati po sa ating lahat. At ito, maraming nung bumabati ng Merry Christmas. Yan. Yan, pagbati sa lahat ng pamilya. At syempre, kasama natin ang Kuya Chris, syempre kasama rin natin ang kanyang may bahay, si Ate Marta Artillaga. Yan, at isang mapagpalang umaga, Ate Marta, na siyang talagang mga nakasama rin natin na talagang todo effort para sa ating Panginoon. Yan. At sabi nga ay kasama rin natin from yan, ang kanyang kapatid na si Naywini Patual. Sabi nga, ang nangyari sa Christmas party is a collective effort na makikita natin, no? Na lahat ay may pagkilos na ginawa ang Panginoon Diyos. Kaya nga, nakakatuwa po yung gano'n, no? Na makita natin na through that, hindi natin na-picture out na gano'n na magiging outcome. Pero purihin natin Panginoon Diyos sa lahat ng ito. At yan, pagbati rin natin sa ating kapatid mula sa Pampanga, si Ate Cindy Mercado, isang kagalakan. Muli, yan, at ingat-ingat yan, at Merry Christmas.
Yan. At sino pa? Pagbati natin. At syempre, kasama rin natin ang aking pinsan from Mendez, no? Diyan sa Mendez, Tagaytay. No? Mendez, Cavite, Tagaytay, no? Yan, kasama natin. Syempre, pagbati na rin natin sa Getgano Peher, no? Diyan sa lugar na yan. At purihin ng Diyos at na makasama ka, pinsan. No? At pagbati rin natin syempre kay Pinsan Nico at sa mga bata, no? Sa lahat. Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan, at from dito, balik ulit tayo sa San Pablo. San Pablo, si Tatay Victor, kasama po natin. Naku, na-miss namin kay Tatay Victor at Nanay PC. No? In-expect namin na makakarating kayo. Pero anyway, so isang pagbati at kagalakan din po na makita po namin kayo dito sa God's Morning. At ganun pa man, no? Sabi nga po ay isang mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat. God's Morning. At yan, sabi nga dito ni Sister Nella din, no? Salamat po sa Lord sa katagumpayan ng aming Christmas party. Glory to God. Amen. Yan, sabi nga, yan. Salamat sa Word of God. Sabi nga ni Winnie, praise God po. Yan. Yan, ito. Sabi ni Winnie, thanks po sa aming mabubuting kaibigan. Yan. Kay Pastora Pe, Pastor Eds, Brother Rolly, Sister Babes. Pinasaya nila kaming lahat. Balik niyo po sa kanila ang siksik-likling ng maapa. Purihin ng Diyos sa lahat pong ito. No? Yan. Salamat din po na Winnie at sa lahat ng nandito. Yan. At yan. Sino pa ba? Meron pa ba akong hindi? Yan. Kay Pastor Eds, Rona. Yan. Salamat din. Iyon. Wala na siguro, no? Yan. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At yan. Nais kong pasalamatan ng lahat ng ating mga kaibigan, ng ating mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon Diyos. At ngayon, tayo po ay magtatapos sa ating God's Morning na pinamagatan nating The Manger, a Cradle for a King. Mula po dito sa Luke 2 verse 7, tayo po ay magtatapos at tayo po ay mananalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ito na amin pong natutunan mula po sa iyong salita at mula po, Panginoon, sa pagbibigay at pagbubukas ng aming isipan at puso na ipinagkaloob mo ng umagang ito. Tunay, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, siya lamang kumikilos upang buksan ang aming kaisipan, ang aming puso, at ganoon din, Panginoon, upang marinig namin ang dapat namin marinig. Tunay, Panginoon, na sa iyong kabutihan, maging hamak man ang kinalalagyan, ay walang puwang, Panginoon, ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala sa bawat isa. Dahil ikaw yung Diyos na nagpapakita ng tunay na kalakasan. Ikaw yung Diyos na nagpapakita ng tunay na kabanalan. Kaya ikaw ay nararapat na sambahin, purihin, at patuloy, Panginoon, na paglingkuran. Dahil ikaw yung Diyos na kailanman, Panginoon, ay hindi magkakaloob sa amin ng kapahamakan, kundi puro kabutihan. Ikaw yung Diyos na pinagmulan ng lahat, pag-ibig, kabutihan, at lahat sa aming buhay. Kaya Panginoon, alisin mo ang anumang duda, takot, O Lord, sa aming isipan at puso. At palitan mo ito, Panginoon, ng pananampalataya, pagtitiwala, at pagsunod sa iyong kalooban. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay ikaw, na siyang pumarito upang kami tubasin at mahalin. At ipakita ang pagiging tunay mong Diyos na nagmamahal sa lahat ng sitwasyon, to any season, at sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Walang hindi ka kayang baguhin, Panginoon. Kaya ikaw lamang po, Panginoon, ang aming pinupuri at pinasalamatan. At dahil sa aming buhay na ito, Panginoon, nais po namin itong isuko sa iyo. Sinusuko namin ito bilang ikaw po ang maghari sa aming buhay. Bilang ikaw maging Panginoon sa aming buhay. Panginoon na siyang nasusunod, hindi kami, kundi ikaw lamang. Panginoon, salamat sa lahat ng ito at sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Bigyan mo po kami ng divine protection, Lord, divine provision at divine healing
kung ito man po ay kinakailangan. Kaya Panginoon, sa lahat ng pagtitiwalang ito, Lord, turuan po kami at pagkalooban ng kalakasan na nagbubula lamang sa iyo ngayon at magpakailanman. Salamat Diyos Ama na makapangyarihan o banal na Espiritu na siyang nangungusap, nagtuturo, at nagpapadama sa amin ng presensya mo. Salamat sa lahat ng ito. Tigit sa lahat, sa iyong anak na siyang nabayubay upang maranasan namin ang lahat na ito. Upang maging susi, upang maging pinto sa lahat ng aming buhay. Kaya nga Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Banal na Espiritu. At ito po yung aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon, ang Hari ng mga Hari at ang Diyos ng mga Diyos, ang Lord of Lords, O Lord. Salamat sa lahat ng ito. In this our prayer, in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. Let us shout. The shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. Shout out, mga kapatid, sa Panginoon. At salamat nga pala ulit. No? Talagang, ngayon palang nagsisik in sa akin yung mga pangyayari kahapon. No? Na nakakatuwa na ginawa ng Panginoon Diyos sa bawat isa. No? Na nakita natin yung kanyang provision. No? Again, patuloy lamang tayo sa Panginoon, mga kapatid. At mamaya nga po pala, ma-announce ko lang, meron tayong Bible study, no? At tutungo tayo sa Genesis chapter 6, no? At nawa, tayo pong lahat ay makidalo sa ating Bible study na yan. At we invited everyone, no, para dito. And signing off, no? God's morning, everyone.